Sa video na ito ay i-share ko ang 3 bagay na kapag nakita mo, napansin mo, at na-appreciate mo sa isang lalaki, ma-fall in love yan sa'yo. Guaranteed ito. Walang scam. So kung gusto mong malaman, let's go! So a lot of you things na kapag maganda ka, kapag sexy ka, is that yun na ang dahilan para mas ma-in love or ma-in love ang isang lalaki sa'yo. Yes, it's true, but not 100% true. Kasi most of the time, kapag yun ang nakikita ng isang lalaki kaya siya lumalapit sa'yo, malibog lang yan. And hindi po naman lahat ay nabiyayaan ng magandang itsura, magandang katawan. Pero I'm not here para dinidisappoint kita. Kasi mas effective po yung mga pinapakita mo sa kanya, yung mga sinasabi mo sa kanya, para mas ma-in love talaga siya sa'yo. That is why maraming mga foreigner na na-in love sa mga Pilipino. Right? Taas ang ating bandila. Kasi most of the time, lovers talaga mga Pilipino, meron tayong natural na traits na nakaka-in love sa isang lalaki, especially sa mga foreigners. But anyway, hindi tayo doon magpo-focus kasi ang i-share ko or pag-usapan natin is yung mga 3 bagay na kapag napansin mo ito sa isang lalaki ay malaki nga yung chances na mas ma-in love. Mas ma-in love kasi may word dito na mas, it means mahal ka na niya. Pero kung gusto mo na mas mamahalin ka pa, dapat i-appreciate mo to sa kanya. Okay, number 1, ano ang dapat na nakikita mo sa kanya at dapat mong na-appreciate? Ito ay ang kanyang style. Bawat tao may sari-sariling style. Hindi po pare-parehas. So, you need to accept that reality. Kasi sa style na yan, dyan natin ina-express yung gusto natin, yung pagkatao natin, yung tayo. So, kapag meron akong gusto na style at hindi man akma or hindi man makigo sa ibang tao, I don't care. For me, my style is my style. Pero kapag yun na-appreciate mo or in-appreciate mo siya sa kanyang style, I'm pretty sure mas lalong ma-in love yan sa'yo kasi meron palang nagkakagusto sa kanyang style. So kaibigan, wag mo siyang pilitin na magsuot Koreano or mag-style Koreano kung hindi naman yun yung trip niya, hindi naman yun yung style niya. Hayaan mo na express niya yung style niya sa kanyang sarili na way, sa kanyang sarili na gusto. Ang tanging gawin mo, kaibigan, ay ang ma-appreciate ito, ang makita ito, and in that way, ramdam na ramdam niya na may naniniwala pala sa kanya, na may sumusuporta pala sa kanya at merong nagkakagusto sa kanyang gusto. Diyan pa lang advantage ka na. Diyan pa lang nakakaangat ka na sa ibang babae. Diyan pa lang tatatak ka na sa kanyang puso at isipan. Palagi kanyang isipin. Okay? So, proceed na tayo sa number 2 na dapat nakikita mo sa isang lalaki. Dapat ina-appreciate mo ito sa kanya. Okay, number 2. Ang kanyang hidden traits. What? Ano bang hidden traits? Kasi kapag gwapo ang isang lalaki tulad ko, of course, joke lang. Maniwala ka. Just kidding. Anyway, at least hindi naman. Meron naman akong kunting itsura. Anyway. Kapag ang isang lalaki ay may itsura, of course, maraming nagsasabi sa kanya na ang gwapo mo, ang pogi mo. And kapag matangkad pa, kapag macho pa, maraming nang appreciate sa kanya doon. And ngayon, wala na yung bisa ng salitang ang pogi mo. Kapag ikaw na ng salita, wala na yung speciality, yung pagiging special ng salitang yon. Kasi palagi niyang napapakinggan sa ibang tao. So, ang tanging gawin mo dito para maging special yung pag-appreciate mo ay ang tignan yung kanyang hidden na traits. At yun yung ma-appreciate mo. Let me tell you the truth. Ang tao, carnal, mostly. So, ang tanging nakikita lang nila, yung physical, yung itsura mo, yung pera mo, yung katawan mo. Hindi nila na nakikita yung hidden na ikaw. Like for example, kapag yung partner mo is that siya yung tao na kalaban, hindi madaling sumuko, talagang very persevere siya kapag meron siyang goal, meron siyang dream sa buhay, talagang gagawin niyang lahat para makuha yon.
Kapag yun na-appreciate mo sa kanya, kapag yun nakita mo sa kanya, kapag yun kinompliment mo siya, like you say, baby, you know, I like you. Hindi lang sa itsura mo, kasi pogi ka na, gwapo ka na. Kaya nga kita nagustuhan. But I like you because hindi ka madaling sumuko. At sinisigurado ko, malayong mararating mo sa buhay. I like you. I like that part of you. So, sa mga salita mo na yan, magugulat yan kasi hindi yun common na kanyang naririnig. So, kapag ang mga hidden traits niya ang nakikita mo at nako-compliment mo sa kanya, let me tell you the truth. Tatatak ka sa kanyang isipan, sa kanyang puso. At in that way, mas lalo yung ma-inlove sa'yo. Kasi ang nature ng tao ay ang makita, to be seen by someone else. Kasi most of the time, yun yung nakabase, dun nakabase yung value mo. Kapag feeling mo, mataas ang value mo kapag maraming tao ang nakakakita sa'yo, nakakakita sa effort mo, nakakakita sa talento mo, nakaka-appreciate nito. Imagine kapag yun ang naibigay mo sa kanya, especially kapag yung hindi common na kanyang naririnig, pero tinatago niya. Yun yung na-appreciate mo sa kanya. Yung mga words of appreciation mo magiging magic para sa kanya. Kakaiba para sa kanya. So matuto ka na hanapin kung sino ba yung inner na personalities ng partner mo, ng boyfriend or ng asawa mo. If he is honest, then compliment him being an honest person. If he is faithful, then compliment him. Look, ang compliment mula sa inyo ay parang reward sa amin. Ang ganda po ng pakiramdam. At the same time, ang tao, the more na na-appreciate, mas lalo itong ginaganahan. Mas lalo itong nagpupursue. So please, kaibigan, learn to compliment or appreciate his hidden traits. Okay? So, proceed na tayo sa number 3. Gawin mo kung gusto mo na ma-fall in love siya sa'yo is that play with his masculinity. Kapag nagiging lalaki kami sa mata ng isang babae, yun yung nakakapogi sa amin. Kapag na-express namin yung pagiging masculine namin, yung pagiging lalaki namin, yung pagiging macho namin. Kaya nga marami ang nag-gym para may pakita na may muscle. Pero yun ang physical manifestation lamang. Ang masculinity is that inside na gusto namin na maging superhero sa inyo. Gusto namin na i-protect kayo. Gusto namin na i-provide. And gusto namin na kami ay isang special para sa inyo. Gusto namin na kami ang pinakapogi sa inyo. Hindi man sa reality, pero yun yung gusto namin. So if you know, if you learn how to play with his masculinity, advantage ka, kaibigan. So how? Paano? Sometimes, kailangan mo siyang i-appreciate, of course, sa kanyang itsura, sa kanyang tawan, kung meron, sa kanyang height. Pero, mas maganda na paglaruan mo yung pagiging protective niya sa'yo. Pwedeng sabihin mo ito sa kanya, baby, you know, napaka-safe ko sa piling mo. Walang ibang tao na nararamdaman ko itong ganitong safety, level ng safety, kundi sa piling mo lang. You know, in that way, yung impact sa amin, it's like a magic na, wow, tumataas yung pagiging masculine namin. Hindi nyo lang alam na kapag naipapakita nyo or naisasabi nyo na kami ang mas magaling, mas the best na mang-protect sa inyo, na mag-provide sa inyo, na magmahal sa inyo, mas lalo pa namin gagalingan. Yun yung nature namin. Yun yung pagka-build-in namin na mga lalaki. So, if you know kung paano yun i-appreciate, paano yun tignan or paglaruan sa kanya, hindi naman na paglaruan na paglukuhan or lukuhin mo siya ng ganon. But, I mean, dito is that kapag na-appreciate mo yung pagiging masculine niya, mas lalo kami na-in-love sa inyo. Kasi yun yung pinakapangarap namin, ang maging lalaki para sa inyo. So, I hope na itong tatlong tips ko sa inyo ay nakatulong. And I hope na may apply nyo sa partner. So, sa mga iba na nahihirapan na gawin ito kasi hindi sila na-appreciate, then, like I said, kung
hindi nasusubalitan yung pinibigay mong pagmamahal, it's time maybe for you to stop, or it's time na mag-let go, or it's time na dumistansya muna in order para makita niya. Pero kung sa tingin mo naman ay deserve ng partner mo na maramdaman or mapakinggan itong mga salita na to, then do it. And I believe 100% that merong impact sa kanya. Merong something na matitrigger yung kanyang love para sa'yo. But make sure na do it genuinely. Do it genuinely. Hindi po napipilitan at hindi po pinipigil. So that's it for today's video. Thank you so much.